Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Boxer 150, kabababa lang daw ng makina nung nabuo. Sobrang hard starting at nananadyak. Interview natin si boss. Boss, ano nangyari dito sa motor mo? Mandar, boss. Ayaw mandar. Binatak na lang. Sa lubaw pa. Bakit binaba yung makina? Overall na pinalitan yung sa Mga lining, clutch lining, yung piston ring, pati black. pati black. Oo. So binaba tapos nagkaganyan na, ayaw ng mandar. Oo, basta pinuksan lahat yan. Pati buong makina, pati rito sa baba. Makina, boss. Mga padreng, sa pagtro-troubleshoot ng ganitong issue, nakabababa lang ng makina pero ayaw ng umandar. So ibig sabihin, tatlong bagay lamang po yan. Dapat may kuryente, gasolina, tsaka yung kanyang compression. Dahil nga napalitan yung kanyang block, piston ring. Sigurado may compression po yan. Ang hahanapin na lang natin kung dun sa dalawa, yung kanyang kuryente o yung kanyang gasolina, kung okay ba siya. Pero bago ang lahat, dahil nga nabuksan, check na muna natin yung kanyang barbula. Kapag tukod po yan, hard starting talaga. So buksan natin to, tsaka yung timing, i-check na rin natin kung nasa timing. So yung mga padreng, binalik ko na yung cover. So hindi naman tukod yung barbula at naka-timing naman. Isunod naman natin mga idol, yung kanyang carburetor, binaklas ko na rin, lininisan ko na rin, pero ayaw pa rin niyang umandar. So yan, pag tinatadyakan, bumabalik yung padyakan. At isunod naman natin dyan yung kanyang manifold. Kalimitan, pag singaw tong rubber na to, walang minor, mahirap pa andarin. So check natin, kalimitan nagtatago yan sa, ayan yung makintab na yan. So buksan natin. At marami ng beses mga padreng na na-encounter ko nagtatago dyan. So silipin natin. So ikutin lang natin. Dito wala naman. So, dito wala. So dito, ayan o. Meron siyang butas mga padreng. Sa tingin nyo ba pag pinalitan natin yan, mapapaandar na natin yan mga padreng. So pansamantala, dahil sira ito, papalitan na muna natin yan. Mga padreng, kung nais yung magpagawa, taga-Bataan lamang po kayo. Pwede po kayong sumadya dito sa ating shop sa Pulo, Hermosa, Bataan at tabing tulay lang po ako mismo. So palitan na muna natin to. Check natin kung mapapatino natin yung kanyang andar. So yung mga idol, nagpalit na ako ng manifold. Ito, insulator, carburetor. Ayan o, dahil bitak siya. Dahil itong motor na to, kabababa lang yung mga bago yung block. Tapos bagong overhaul pero napakahirap panda rin. Pag tinadyakan mo, tatadyakan ka rin mga boss. So nakita ko rito, sira nga itong carburetor insulator. So nagpalit na ako, yan mga idol. Ngayon nung pinaandar ko, hard starting pa rin siya. Ngayon kapag chinok mo siya, aandar naman siya. Hindi naman siya palyado. Ngayon kaso may time na kusa na lang siyang mamamatay na tila nabubulunan siya sa gasolina. Ngayon napansin ko rin dahil nagrekta na lang kami ng gasolina doon sa carburetor, napakalakas niya sa gasolina. Nag-check ako dito sa kanyang high tension wire. So ayan, nakakabit yung yung CDI. So papakita ko sa inyo, iyon natin yung motor. Itong boxer po kasi primary type po yung ating stator. So may kuryente po siya kaso napakanipis. So ngayon wala kaming makitang CDI ng boxer na ganitong modelo. Ngayon check natin o. Tadyakan natin. Check nyo yung kuryente. Ayan o. Pumipitik mga idol. Kaso hindi makikita ng mata mo. Pero maririnig mo, tik, gumaganon siya mga idol. Isa pa. Isa pa. Ayun o, meron siya mga idol. Kaso, sobrang nipis mga idol ng kuryente. Kaya siguro nabubulunan. Kasi na-resolve na natin yung kanyang manifold. Umaandar, pero parang nabubulunan siya, parang
hindi niya masunog yung gasolina. So ngayon, dahil wala tayong makitang CDI mga idol, palitan natin yung kanyang CDI ng 4 pin. So palitan natin to. Pabaklasin ko muna. So dito sa wiring connection ng ating CDI socket mga idol, ito yung red na may white, siya yung pulser. Yung brown na may white, siya yung negative. Yung black na may white, kill switch po yan. Tapos itong black dito sa kanan, ignition coil. Tsaka itong primary. So gagawin natin, puputulin na natin tong kanyang kill switch, yung black na may white. Putulin na natin yan. Tapos dito sa kanyang primary, puputulin na rin natin to. So try natin tong irekta dito sa positive. So ito tatanggalin din natin. So halos wala naman tayong babaguhin dito sa kanyang socket. So gawin na muna natin. So yung mga padreng, na-convert na natin siya sa 4 pin. Tinanggal na natin yung kanyang kill switch. Tapos ito yung kanyang primary. So pinutol na natin, dinirect na natin dito. Ngayon mga padreng, gamit tayo ng test light. Lagay natin sa positive. Okay. Tapos dito sa kanyang high tension wire, dapat maglalabas ito ng kuryente kapag sinundot natin yung kanyang pulser. So ayan, check natin. Ito yung pulser, dudut-dutin lang natin to, tong white na may red. Ayan o mga idol, dudut-dutin ko. Tapos dito tayo focus. Mahina yung pitik niya mga idol. Pumipitik yung kuryente pero napakahina. So sa tingin nyo, anong problema mga idol? Pumipitik pero mahina. So ayusin natin, tutok pa natin. So, pumipitik pero napakahina niya. Marami na daw mekaniko yung pinagdalhan nito galing pang Lubao. Hindi nila mapatino yung andar. Pag tinadyakan mo, tumatadyak din. Alam mo kabayo. So sinawaan na yung mga gumagamit. Kaya natin patinuin to. Yan. So sundutin ulit natin yung pulser. Naka-positive yung ating clip. Sundutin ko muna. Mahina yung kuryente mga idol. Yan. Mahina. Pero meron naman. So pag ganyan mga padreng na nag-convert na tayo ng 4 pin pero bakit mahina yung kuryente? So ganito yung gawin nyo. Tanggalin nyo tong positive terminal. Check natin yung kung ay nalaglag mga idol. Nahulog. So check natin kung grounded yung kanyang mga wiring connection. Siyempre pag grounded yung negative, yung positive grounded, so nakaka-apekto din po yan sa kuryente. So ito yung ating positive. Ito. Lagay natin tong clip dito sa positive. Ayan. Check natin kung iilaw. So hindi siya umilaw mga idol. Ibig sabihin nito, hindi siya grounded sa galing regulator pumunta ng battery, pumunta ng susian, hindi po siya grounded. So ayan o, hindi grounded. Okay, so ngayon ang gawin natin, i-on natin yung susian. On natin to. Ayan, naka-on o. Check natin kung grounded. Umilaw siya mga idol, napakalakas o. Ibig sabihin grounded po yung kanyang accessories wire. So ang accessories wire ng Kawasaki kulay brown.
Ayan o, umilaw o. Ito yung kulay brown o. So grounded po siya mga idol. Ayan o. Tapos napansin ko dito, umiinit dito. Umiinit. So tutuklasin ko muna kung saan nagmumula yung grounded niya. So update ko kayo. So yung mga idol, dahil grounded siya, so napansin ko nga umiinit dito sa part na to. So may sakit siya. Tanggalin natin. Yan, natanggal na natin to. So ngayon, ang gawin natin, on natin yung susi. Check natin to kung iilaw. So yung mga idol hindi na siya grounded dito. So ayan hindi na grounded Tinanggal lang natin to. So try natin balik, pakita ko ulit sa inyo. So pag grounded, pagtatanggalin nyo lang yung mga socket o mga switch. So ayan, binalik na natin. So on ulit natin. Ayan grounded diba? Tanggalin natin. Nakatanggal natin. Wala no. So try uli natin mag-convert ng 4-pin. So yung mga padreng, nabalik na natin yung kanyang 4-pin. So check uli natin kung lalakas yung kuryente, kung may kinalaman yung grounded. So sundutin lang natin to. Naka-on yung ayan, pumipitik na mga idol. Ayan pumipitik na siya. Kala mo may kinukurot, nawala. Lumayo. Kala mo kinukurot, kaso mahina ang kuryente. Mahina siya mga idol. So sa tingin nyo anong problema nyan? Mahina siya. Tutok natin. Mahina. May lumalabas kaso mahina. Ibig sabihin good yung ating 4-pin na CDI. Kasi naglalabas siya ng mahinang kuryente. Samantalang bago lang yan. So ibig sabihin may problema pa mga idol. Ayun pumipitik tutok natin. Mahirap makita. Ayun nakikita nyo ba? Mahina. So pag ganyan, nag-convert na kayo ng 4-pin, tapos hindi na siya grounded, mahina pa rin yung linalabas dito. Ang gawin natin, magpalit na tayo ng ignition coil. So ito yung kakasan natin na ignition coil. Check natin kung lalakas yung kuryente. So check na natin mga padreng. Ito nakasan natin yung Apido na ignition coil. So peso natin yung camera. Check natin kung lalakas ba yung kuryente. Kanina wala Check natin. Yun lakas ayun galit na galit. Nakikita ba? Ang galit ayun lakas So yun mga padreng, galit na galit. So nagpalit lang tayo ng ignition coil. So ang purpose lang natin mga padreng kung bakit tayo nag-convert ng 4-pin, para mapatunayan natin kung alin yung may problema. So kasi itong yung kanyang primary dito sa stator, good naman siya. Ito, malakas naman to. Ngayon dahil wala tayong pan-testing na CDI, so kinonvert natin ng 4-pin. Ngayon nung nag-convert tayo ng 4-pin, mahina pa rin yung linalabas na kuryente. So pan-testing lamang natin yan, yung conversion ng 4-pin na yan, para diagnose natin kung alin talaga yung may problema. So ang nakita kong problema pala, yung kanyang ignition coil. So pan-testing lang yan. Ngayon gagawin natin, tatanggalin na natin lahat yan mga idol. So dahil good naman yung kanyang primary, check natin kung maganda yung ilalabas na kuryente nitong ating lumang CDI.
Ito, yung lumang CDI. So, kakabit na natin yan. Ito, kakabit na natin. Tapos, ibabalik na natin yung kanyang wiring. So, balik ko muna. So, yung mga padreng, binalik ko yung stock ng CDI. So, ganun pa rin, manipis yung kuryente. So, kaya hindi ko na pinakita sa video dahil sobrang haba na. So, ang ginawa ko na lang, tinuloy ko pa rin yung ating conversion sa 4-pin kasi gusto niya na naka-convert ng 4-pin at bago yung ignition coil. Na-convert na natin ng 4-pin CDI yung motor ni Bossing. So marami ng mekaniko yung tumingin nito at hindi na tuluyang umandar. So nakita ko ang issue niya yung kanyang ignition coil. So nagpalit tayo ng 4-pin nung una, manipis yung lumalabas na kuryente dun sa kanyang ignition coil sa high tension wire hanggang sa nagpalit tayo ng ignition coil. So sira din pala hanggang sa lumakas siya. Ngayon try nating paandarin kung makukuha na natin siya ng 1 click. So bali pang-apat na mekaniko daw ako dito, walang nakapagpatino. Pag tinadyakan bumabalik. So try natin, on natin, try natin. So yung mga idol, bali ang issue lang ng motor ni boss, yung kanyang manifold, buta. So nakita nyo naman sa unang video. So pinalitan na natin, yan o. Tapos nung pinalitan natin, pinaandar natin, umaandar pero namamatay. Chinek natin yung kuryente, mahina. So nagpalit tayo ng 4-pin, mahina pa rin. Nung nagpalit tayo ng ignition coil, lumakas. So ginawa ko, binalik ko uli yung, nung lumakas sa ignition coil, binalik ko yung dating CDI niya, yung original. Ganun pa rin, mahina pa rin yung kuryente. Ibig sabihin, palitin na talaga yung kanyang CDI. So tuluyan ko ng kinonvert sa 4-pin, saka palit ignition coil. So yan, tumino na yung motor ni boss. So shout out sa may-ari nito, from Mambog, Hermosa, Bataan. Mga padreng, kung nagustuhan nyo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.